Alam mo ba ang salitang Philippines ay na-mention ng 1,073 times sa Epstein Files? Bakit? Kasi ang kasambahay ni Epstein ay mga Pinoy. Ito na siguro yung pinakasensitibong content na gagawin ko. The latest release of files related Jeffrey Epstein is shocking. Of the release of more than 3 million Epstein files from the US Department of Justice. Have you ever been convicted of a crime? Yes. Sino nga ba si Jeffrey Epstein? Bakit hawak niya sa leeg ang mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo? Ano ang mga nakakadiring ginagawa nila sa Epstein Islands? At dahil nga isinapubliko na ng US Department of Justice ang 3 million documents at photos tungkol kay Epstein, maraming sikat na celebrities ang na-name drop. Sino-sino sila? Nako, kumapit ka at kailangan matibay ang sikmura mo pag pinanood mo tong video na to. Disclaimer lang, ang video na to ay may sensitibong usapin tungkol sa pang-aabuso, kaya trigger warning para sa mga manunood. Lahat ng impormasyong babanggitin ay nakabatay sa verified facts mula sa reputable sources. Si Jeffrey Epstein ay ipinanganak at lumaki sa New York. Hindi siya galing sa mayamang pamilya. Walang generational wealth. Noong 70s, nagturo siya ng math at physics sa prestigyosong Dalton School, isang private school para sa mga anak ng mga bilyonaryo sa New York. Nagsimula ang lahat ng napabilib niya ang magulang ng isa sa kanyang mga estudyante. Nagbukas ito ng pinto para makapasok siya sa Bear Stearns, isang major Wall Street investment bank. Sa loob lang ng ilang taon, mabilis ang naging pag-angat niya. Mula teacher, naging trader at kalaunan, nagtayo na din siya ng sarili niyang kumpanya, ang J. Epstein & Co. Sa panahong ito, nagsimula na rin siyang makihalubilo sa mga celebrities, akademiko at mga politiko. Sa mga litrato sa paglipas ng mga panahon, makikita siyang kasama sina Bill Clinton, Bill Gates at James Brown. Fast forward, isa na siyang bilyonaryo. May private jets, mga mansyon, at ang pinakasikat niyang possession, ang private island sa Caribbean. Ito ang Little St. James, na mas kilala ngayon bilang Epstein Island. From 1990s to 2000s, ayon sa mga kaso at testimonies, nag-operate si Epstein ng isang international trafficking ring, kasama ang kanyang long-time associate at girlfriend na si Ghislaine Maxwell. Ayon sa mga biktima, nire-recruit daw ang mga batang babae na may edad na 14 to 17 years old. Inaalok daw niya ito ng massage job. Tapos yung bayad, malaki daw. Tapos madalas niyang ginagawa ang recruitment sa mga mall, pati na rin sa mga eskwelahan. Pero sa likod ng mga massage, nandoon ang mga pang-aabuso. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. Pero ito ang mas nakakakilabot. Ginagawa niya rin ito para sa kanyang mga high-profile clients. Kumbaga, naging concierge siya o parang bugaw para sa mga celebrities at powerful people. At kapag humingi ka ng pabor sa kanya, ibig sabihin nun, hawak ka na niya sa leeg. Ang tawag dito, blackmail business. Once you go to Epstein Island, hawak ka na ni Jeffrey. Dito siya naging powerful. Pero sabi nga ng iba, hindi lahat ng sikreto kayang itago habang buhay. Noong 2005, napunta siya sa radar ng Palm Beach Police matapos magsumbong ang mga magulang ng isang 14-year-old na babae dahil sa pang-aabuso. Pero sa halip ng makulong ng habang buhay, inalok siya ng tinaguriang deal of the century. Ibig sabihin, sinentensyahan lang siya ng 18 months. Pero ang mas nakakagulat, 13 months lang siya sa kulungan at pinayagan pa siyang lumabas ng kulungan up to 12 hours every day. Dahil dito, naging tuloy-tuloy pa din ang mga kalokohan ni Jeffrey Epstein. By 2019, muling inaresto si Epstein. Inakusahan siya ng pang-aabuso sa dose-dosenang biktima mula 2002 hanggang 2005. Pero hindi na siya umabot sa trial. Dahil that year, natagpuan siyang patay sa kanyang selda. Ang dahilan daw ng kanyang pagkamatay, suicide. Pero maraming sketchy details sa kanyang pagkamatay. Hindi gumana ang dalawang kamera sa selda niya. Tapos yung guard na dapat nag-check kada 30 minutes ay nakatulog daw. Tapos nag-falsify ng records. And then, one day before siya namatay, tinanggal yung kasama niya sa selda. Sa madaling sabi, ang taong may alam sa mga sekreto ng mga pinakamakapangyarihan, nawala na. Fast forward ngayon, naipasa na ang Epstein Files Transparency Act, kung saan napilitan ng
ng US DOJ na maglabas ng milyong-milyong pahina ng dokumento. Grabe to, gusto ko lang bigyan kayo ng idea kung gaano karami yung mga pictures at documents na nirelease kamakailan mula sa Epstein Files. Lahat ng nakikita nyo dito, galing lahat yan sa Epstein Files at sobrang dami nila. Tignan nyo tong scroll bar habang bumababa, libon-libong images ang kailangang isa-isahin. Pwede ka pang mag-search by name. I-click mo lang kung sino like Jeffrey Epstein, Bill Clinton. At sa ilang mga photos na lumabas, makikita si Bill Clinton na sobrang komportable sa hot tub at swimming pool. At may mga larawan din ni Michael Jackson at Diana Ross. Hindi lang yan. Ayon pa sa isang tweet, ang salitang Philippines daw ay na-mention ng 1,073 times sa Epstein Files. Ang word na Filipino naman, 126 times. Bakit? Kasi ang ilan sa mga kasambahay ni Epstein ay mga Pinoy. At ayon pa sa isang post, may isang Facebook account daw ng isang Filipino couple na lumabas kung saan may litrato sila kasama ang kanilang boss na si Jeff way back 2010 pa. Pati na rin ang iba pang mga sikat na personalidad na lumitaw sa mga Epstein Files. Active pa rin yung account pero matagal na silang walang post. Sa totoo lang, posibleng hindi na rin sila buhay ngayon. Matagal na silang walang post sa kanilang profile. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang progress ng issue na ito. Pero sa huli, walang sikreto ang nananatiling nakatago. Ang tanong ngayon, hanggang saan paaabot ang katotohanan at sino ang susunod na lalantad? Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng content, i-follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panunood.